Ngayong gabi sa The 700 Club Asia, isang binata na lugmok sa matinding depresyon matapos masaktan ng sariling pamilya. At isang guro halos malunod sa utang na umabot ng kalahating milyon. Hindi ako makatulog. Yun, mag-isip na naman kung saan mangutang. Paano sila nakatagpo ng kagalingan at kalayaan? Alamin sa The 700 Club Asia, susunod na. Babaliw na yata ako eh. Si Papa on and off sa work, tapos si Mami yung nag-work. Hindi namin alam na malaki na yung discontent sa relationship nila. Tapos eventually, nalaman na lang namin, nagkahiwalay sila. Naiwan silang magkakapatid sa pangangalaga ng ama habang nagkaroon naman ng ibang pamilya ang kanyang ina. Kino-compare ko yung sarili ko sa ibang mga bata. I feel a little less about my own family, myself. Tuluyan na ring nawala sa kanyang isipan ang relasyon niya sa Panginoon at ang kakulangan na kanyang nadama ay hinanap niya sa iba. Yung barkada ang naging buhay ko. Barkada yung nagbibigay ng short injection of fulfillment sa akin to divert yung nararamdaman kong kakulangan sa heart ko. Nagkaroon ako ng journey to search for love. For so many years, hindi ko makita. Sa pagtungtong niya sa kolehiyo ay muli niyang napakinggan ang ebanghelyo. Sabi ko, ito yun ah. Ito yung hinahanap ko for a long time. Ngunit isang bagay ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Parang hindi ko siya mapapasok sa heart ko. Ang heart ko, ang identity na niya mga barkada. Hindi na si Lord. Ang struggle ko nun, Lord, bakit yung mga barkada ko ang mas feel ko pa kesa sa inyo? Matapos ang ilang taon, muli rin niyang nakita ang kanyang ina. Nagbukas ito ng oportunidad para sila ay muling magkasama-sama. Ngunit ito pala ang magiging simula sa pagharap niya sa isang mahabang pagsubok. Ano ka na? Kamusta ka na pala? Kamusta na yung paglilipat niyo? Ay naku, Mami. Yung week na yon napaka-stressful. Merong habit ako nung na-form na pag gusto ko na magpahinga, pag napapagod ako, hinahanap ko si Mami. Kami ni Ate, isang linggo na kami away ng away. Nag-aaway pa rin kayo? Ang lalaki niyo na? Wala ka rin magbabago? Para kayo ng tatay niyo eh, na malakutanta. Nasa edge na ako noon. Akala ko ang huli kong meet siya na mag-fill in sa akin, yung mami ko. Naglabas siya ng mga frustrations na hindi ko maintindihan. So basically, hindi pala ako makakapagpahinga dito. Binuksan ko yung Bible. Yung natitirang emotional and mental strength ko, dun ko na ibuhos. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope in the future." Lord! After nun, nag-mental breakdown na ako. Mula sa oras na yun, hindi na niya makontrol pa ang kanyang emosyon. At sa araw na yun, dinala siya ng kanyang ina sa hospital. Lingid sa kanyang kaalaman, siya pala ay nagkaroon ng manic depression. Manic is high, depression is low. That is the former name for ngayon, ang tinatawag natin bipolar. 60 to 80% is genetics, and the rest can be environmental. Environmental is, when abuse happens, like neglect, number one, di ba? Yung baby pinanganak, iniwan na lang, pinalaga sa iba. Neglect can be, abuse can be, nauntog can be, trauma. Patuloy na lumala ang kanyang kondisyon, kaya inilipat siya sa isang therapeutic community hospital para siya ay maipagamot.
wala akong alam sa sakit ko. Ang iniisip ko all the while, nung 2 weeks na yon, lahat na nandoon hindi pasyente. Karamihan doon, bayad. Parang stage lahat para yung mga may sakit talaga gumaling. So hindi nila alam na may paranoia akong gano'n. Isang araw, binisita siya ng kanyang ina. Ngunit sa halip na masiyahan siya, ay lalo pang bumigat ang kanyang kalooban. Sa heart ko noon, nasabi ko, hindi ako makaka-depend kay Mama. Doon ko yung na-realize, I'm searching for love. Tapos parang pinakita ni Lord, yung huli mong alas, yung huli mong baraha na tingin mo will save you dun sa para ma-fill in ka ng love, yung mami mo. Hindi siya ang answer. Nung mga panahon na yun, hindi ko alam na ang pinaparealize na pala sa akin ni Lord is wala kang madedependan here on earth. Hanggang isang pangyayari ang gumising sa kanya sa katotohanan. I'm really thankful kay Laila. Kasi without that moment, baka hindi ako nagising. Kasi nakita ko na totoo yung comfort niya. Doon ako nagpabalik dun sa accepting na, teka lang, so ano nangyari? Nang matanggap na niya ang kanyang tunay na kondisyon, dahang-dahang bumuti ang kanyang kalagayan hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Naalala ko na bago nangyari yun, nakita ko yung verse ni Lord, for I know the plans I have for you. So sa loob-loob ko, may purpose to. Hindi ko man alam. Sige, I'll trust God. Doon yung time na paunti-unting nagko-communicate sa akin si Lord na ako madedependan mo. Mas empty ako, mas kaya akong punan ni Lord. Doon nagsimula, nag-grow yung faith ko. We as professionals should also be responsible when we are going to release our client. Is this person responsible in the intake of medication niya? Okay? Is this person responsible to come for psychotherapy? Is this person responsible already to take care of himself? Is this person responsible already to financially take care of himself or herself? After nung event na yung hospitalization ko, unti-unti akong binabalatan ni Lord nung mga confusions ko, mga issues ko with parents. Siya na yung dependency ko. Yung number one na pinupuntahan ko sa kahit anong issues ko sa buhay. Mula noon, tuloy-tuloy na ang naging paglago niya sa Panginoon. Naging kabahagi siya ng Campus Crusade for Christ sa University of the Philippines, Los Baños, kung saan siya ay naging evangelism head. Naging aktibo rin siya sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga bata sa simbahang kanyang kinabibilangan. Masaya rin niyang pinaglilingkuran ang Panginoon sa pamamagitan ng singles ministry, discipleship group at ang pagdadala ng mga tao kay Jesus. Naging maayos na rin ang relasyon niya sa kanyang mga magulang. Napakagaling niyang ama. Siya ay father of the fatherless talaga. Ang motto ko nga ay vow to seek the warmth of your heart and always call it home. Brother Peter, I remember St. Augustine's quote. He says that our hearts are restless until they find rest in you, O Lord. And as we've seen in BJ's story, his heart was restless his whole life, and he was trying to find his identity and rest in other people, in so many other things. And unfortunately, it led to him being so unwell, sick in his heart, that it made him so unwell. But praise God, even when he couldn't seem to find rest himself or find, cure for himself, God met him. And now he is who he is. That's the amazing thing about God. No? He will meet us at that very point when we are so desperate. We will never, ever be disappointed. And he himself admitted, di ba? Sabi niya, ito yung hinahanap ko. This is what I've been longing for, all my life. I could never get it from anywhere else. Totoo naman, when we try to fill our hearts with any other item, any other person, it's always going to be limited. It will give us some relief, but you'll find out kulang parati. Our mind and body are deeply connected to our spiritual life. Sabi nga sa Proverbs 17:22,
A merry heart does good, like medicine, but a broken spirit dries the bones. When we carry guilt, fear, or bitterness, it doesn't just affect our emotions, it will affect our health. It will show up physically in our bodies. But when Jesus enters our lives, He brings peace, He brings joy, and healing from the inside out. What happens on the inside will show on the outside. That kind of healing begins when we invite Jesus to be our personal Lord and Savior. You're watching right now. You're in the middle of this chaos and pain and hurt and bitterness. Hindi pa huli. All it takes is a simple prayer. Are you willing to pray that prayer? And if the answer is yes, let's pray together. Lord Jesus, you know my condition. You know my struggle. You know my pain. Yet, you don't stop pursuing me. So Lord, today, this very moment, I surrender to that pursuit of yours towards me. I surrender everything to you. As I come to you and admit, I am so weary of trying to look for a solution everywhere else but never satisfies. But today, as I surrender to you, I confess to you my sins and ask your forgiveness and admit all along my heart was searching for you. So today, Lord, I invite you into my life to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will affirm me, to be the God that will assure me, to be the God that will speak to me every single day. My life matters and I am loved by you. Thank you for dying on the cross to pay for all my sins and securing for me eternal life. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Ngayong tinanggap mo si Jesus sa inyong buhay, taglay mo na ang kapangyarihan ng Diyos upang mamuhay ng makadiyos. Maaari nyo itong simulan sa pagbabasa ng kanyang salita. You know, the Bible is full of words that bring comfort and hope. When you're sad, tired, or troubled, God's word brings peace and strength. As Colossians 3 verse 15 says, let the peace of God rule in your hearts. Amen. Sa susunod nating kwento, isang guro ang nalubog sa utang. Umabot pa sa kalahating milyon. Dahil dito, dumanas siya ng matinding depresyon. Pero, paano siya nakaahon? That's the interesting part. Alamin sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Susunod na. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Hello, John. We're gonna need a bigger boat! He is the light of the world. For block screening or to use this film for fundraising in your church or organization, please get in touch with Gina Romero. Dahil sa delayed na pagdating ng sahod ni Mary Grace bilang teacher, naging takbuhan niya ang mga pautang na iniaalok sa kanilang eskwelahan. Parang given at marami na rin nakaabang na mga lenders, even banks na magpautang sa mga teacher. At saka meron doon na magpapa-seminar talaga about utang, pupunta sa mga schools, meron silang mga lalo na pag mga bago. So parang matempt ka talaga na mangutang. Pero napadalas ang kanyang pangungutang nang hindi agad nakakabayad.
dahilan upang maharap siya sa malaking problema. Nangutang ako para, kunwari, ibayad. Pero yun nga, pag ibayad mo doon, short ka na naman dito, mangutang na naman para dito. So ang nangyari, ganun ang naging cycle ko. For 5 years yata ako sa DepEd na ikot-ikot, utang na lang, wala nang sahod. Umabot sa ₱250,000 ang patong-patong na utang ni Mary Grace. Nung parang hindi na makabay, hindi ako makatulog. Yun, mag-isip na naman kung saan mangutang. Desperate na, lalo pag may time nga na pag may maningil, magtago na ako. Tapos yung nanay ko na ang kakausap. Bukod sa mga loan na dapat bayaran, may 3 anak pa si Mary Grace na kailangang buhayin. Kaya naman napilitan siyang mangibang bansa sa pag-asang kumita ng mas malaki. Nagtrabaho siya bilang teacher sa Thailand. Sa gitna ng mga hamon sa buhay, naging takbuhan ni Mary Grace ang Panginoon. Grabe yung pagpakumbaba ko kay Lord na, Lord, kunin mo ako dito sa sitwasyon na ito na parang wala na, dead end na lahat. Wala ka ng ibang si Lord na talaga. Kinatagpo ng Panginoon si Mary Grace sa pamamagitan ng isang Kristiyanong simbahan sa Thailand. Bata pa siya nang una siyang ma-expose sa mga Kristiyanong gawain, ngunit ngayon lang niya nagawang isuko ng buo ang buhay sa Panginoon. Sa patuloy na pagsama niya sa mga Bible study, natutunan ni Mary Grace na sundin ang utos ng Diyos tungkol sa pagbibigay ikapu. Ang sahod ko dito ay 30,000 baht. So ang tithes ko noon ay 3,000 baht. Takot akong sumubo kasi nga short na nga lagi. At pag magta-tithes pa ako, mas lalo akong ma-short. Pero nung sinubukan ko yun, by faith, ang gaan sa feeling, may peace ako sa mga utang ko na one day, makakaahon ako dahil si Lord na ang partner ko sa finances. Unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Mary Grace. Nabigyan siya ng extra source of income na nakatulong para mabayaran ang lahat ng kanyang mga utang. Itinigil na rin niya ang pangungutang na nagbigay daan sa mas marami pang biyaya. Bukod sa nakakilala sa Panginoon ang kanyang mister na ngayon ay kasama niya sa Thailand, nakapag-umpisa pa sila ng isang online business na beauty products. Dahan-dahan silang guminhawa sa buhay. Binless kami ni Lord financially na parang gumaan. Dati parang every sahod lang dapat KFC, hirap pa. Pero ngayon talagang overflowing. Nadala na rin nila ang kanilang mga anak sa Thailand at napag-aral pa sa disenteng eskwelahan doon. Si Lord ay amazing God na nagpo-provide. Pwede kang payamanin ni Lord. Isang pitik lang ng kaya kaya ni Lord na baguhin, baliktarin ang sitwasyon mo. Sa bagong buhay na binigay ng Diyos, patuloy na naging tapat si Mary Grace sa pagbibigay ng kanyang ikapu. Sinabi nga sa Malakay 3:10, diba? Bring the whole tithes unto my storehouse. Kayang pagpalain ni Lord, binibless tayo, pero kakaiba yung favor, kakaiba yung blessing sa mga tapat. You know, Sonja, the deception of the enemy is yung pera will solve everything. Right. Kaya nga may problema, you need more money. It's actually our attitude towards money. When we put God first, when we receive Him as Lord and Savior, our attitude towards money changes. We are not slave to money. We tell money where to go and what to do. Kasi nag-umiba na yung heart, di ba? Yes, because it's an understanding that everything belongs to the Lord. Amen. And we are merely stewards of His wealth. And when we have that mindset, we begin to let money do kingdom work for us. Correct. Amen. Many Filipinos can relate to Mary Grace. When we're buried in utang, it affects everything. Your sleep, your focus, even your health. You feel stuck and hopeless. Ang utang po ay parang pabigat na nakasabit sa leeg natin, nakakawala ng ginhawa, nakakabawas ng pag-asa, kaya't hindi nakapagtataka na binabalaan tayo ng Biblia laban sa labis na pagkakautang. Sabi nga po sa Romans 13 verse 8, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has
fulfilled the law. Ang ibig sabihin, gusto ng Diyos na mamuhay tayo ng malaya. Hindi lang sa utang, kundi pati na rin sa stress at takot na dala ng lahat ng utang. Exactly. When Mary Grace trusted God and started tithing or giving 10% to the Lord's work, faithfully, things began to change. God opened doors. Her debt was paid off, and now her family is not surviving, but thriving. Truly, when we put God first, He takes care of the rest. He takes over. Amen. Importante sa Diyos ang bawat aspeto ng buhay natin, pati ang mga problema natin sa pera. Kaya ngayon, gusto namin ipagdasal ang lahat ng nahihirapan dahil sa utang, stress, or depression. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat because you own everything. Your word says, everything is the Lord's. Everything belongs to you, God. Lord, and right now, we lift unto you our burdens. Lord, I pray in the name of Jesus, God, that everyone be free from financial chains. Lord, teach us to be generous and to steward your money properly, Lord. Hindi ito sa amin, kundi ito ay pera mo na kami lamang ay tagapangasiwa ng iyong kayamanan. Lord, I pray that you will teach us to be debt-free, kagaya na nangyari kay Mary Grace. Give us people who can teach us and walk with us. Lord, that when we put you at the center of our finances, at the center of our lives, our God, we can experience true freedom. We thank you, Lord. And we also pray right now for those who are sick in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord, that you are our healer, Brother Peter. Yes, those that are anxious, those that are just feeling so depressed. In the name of Jesus, I speak His peace. Cover your heart, your mind, your emotion. God is on your thoughts, even so now, in the name of Jesus. There's someone watching right now, you're so worried about when and how to pay your bills. The Lord says to you, look to me. I'm the God that will open a door for you that no man can shut. So the Lord says He will take care of you. Put Him first, kapatid, that He loves you that much. In Jesus' name, amen and amen. Once you receive God's answers to your prayers, please let us know so that we can thank Him together with you. Tawagan mo ang CBN Asia Prayer Center. Bukas ito 24/7. Hindi lang ito basta hotline. Dito po ay may mga makakausap kang prayer center representatives na handang makinig, manalangin kasama ka at ipaalala sa iyo kung sino ka sa Panginoong Hesus. Kaya naman tawagan mo na ang mga numero na nakikita mo sa inyong screen. Nandito kami para sa iyo. At kung mas convenient sa iyo, pwede ka rin namang mag-message sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. We will be right back. Takot ako, ma'am. Nandito lang ako, lakad na lakad sa loob ng bahay ko. Parang brag ka nun. Masira pa yung palay namin. Paano na kami Sa mga ganitong panahon, tinutupad ng Operation Blessing ang misyon nitong maghatid ng tulong at pag-asa. Thank you, Lord. Binigyan mo kami ng tao na alam nila ng hirap namin dito. Thank you, Operation Blessing. Let's help save thousands more like Nanay Clarita. Marami pa rin ang apektado ng kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa at nangangailangan ng ating tulong. Partner with us. Please visit cbnasia.com/give or save the bank account details on your screen. Every contribution, no matter the size, helps us reach and support more people in need. God bless you and please stay safe. Walong taon nang matigang inaalagaan ni Nanay Amelia ang nag-iisang anak na si Alan. Mayroon itong cerebral palsy, global development delay, at epilepsy. Nung pinagbuntis ko po siya, bali nagka-breast cancer po ako. 7 months po siya pinanganak, premature. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti napapansin ni Nanay Amelia ang kakaibang mga kilos ni Alan. Nung mga 1 year, 7 months po yata na, yun yung nag-start na siyang mag-epilepsy. Mahirap kasi syempre hindi pa na, first time po sa family na magkaroon ng epilepsy. So once na
na nag-epilepsy na siya, taranta na po kasi hindi namin alam ang gagawin. Para mapabuti ang kondisyon ng anak, minabuti ni Nanay Amelia na ipa-physical therapy si Alan. Kasi hindi siya makabangon nga po, hindi makapupong mag-isa. Tapos hindi mo siya makausap na parang mahirap pa siyang umintindi. Pero nung nag-start na po kami mag-therapy, dito po sa amin sa Manawag, sa Stock Manawag, mula po noon, ano na siya, yung parang natuto na siyang umupo at bumangon mag-isa. Subalit malaking hirap para kay Nanay Amelia ang pagpunta nila sa physical therapy sessions at mga check-up ni Alan. Sira na kasi ang kanilang ginagamit na wheelchair. Sapat lang din ang kinikita ng kanyang asawa. Kulang ito para bumili ng bagong wheelchair ng anak. Nire-repair ko na lang po yung sa may likod po niya na medyo natatanggal na. Nilagyan ko na lang po ng alambre para tumibay-tibay po. Kasi medyo bumibigat na din po siya. Kasi delikado din po pag pag hindi maayos yung wheelchair. Baka pag sinakay siya, bigla siyang madisgrasya pa. Sa tulong ng Operation Blessing at lokal na pamahalaan ng Pangasinan, napalitan ang lumang wheelchair ni Alan ng bago at mas matibay na wheelchair. Dahil sa inyong suporta sa CBN Asia, nakapamahagi ang Operation Blessing na mahigit 300 mga wheelchairs sa iba't ibang mga bayan dito sa probinsya ng Pangasinan. Ang mga wheelchairs na ito ay naghatid ng bagong pag-asa sa mga kababayan nating may kapansanan at sa kanilang mga kamag-anak. Napakalaking tulong po kasi pwede na siyang ilabas sa bahay, mamamasyal po. Tsaka pag mag-therapy po kami, hindi na namin bubuhat-buhatin si Alan. Sa Operation Blessing, maraming salamat po kasi laking tulong po yung binigay niyong wheelchair sa amin. Lubos na lubos po ako talaga ng papasalamat. You can also be part of this vision of helping our kababayans. Just scan the CBN Asia QR code on your screen. It will take you to our giving page where you can choose different ways to send your donations. Pwedeng bank transfer, credit card, or e-wallets. Your giving can help rebuild lives, restore hope, and remind these families that they are not forgotten. God really wants us to take care of ourselves, not just physically, but emotionally and mentally too. He created us, and every part of us, they matter to Him. The Apostle John said in 3 John 2, "Dear friend, I pray that you may enjoy good health, and that all may go well with you, even as your soul is getting along well." And that shows us how much God cares about our whole well-being. He wants us to live in peace, not weighed down by anxiety or stress. And when we turn to Him, He gives rest to our minds and hope to our hearts. Amen! Samahan niyo ulit kami bukas para sa iba pang mga kwento ng pag-asa at kagalingan. Only here on the 700 Club Asia. God bless you. Ngayong Martes, batang may cancerous tumor sa utak na kasing laki ng tennis ball, himalang gumaling. When I was there in the surgery room, I thought that I was just hanging on to God's finger. Kumusta na kaya siya matapos ang halos 3 dekada? Kilalanin siya at tunghayan ang kanyang wellness story sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.